Balikan. Cheers! Okay, so matagal na namin gustong gawin to pero dahil sa kanya-kanyang schedule at trabaho, ngayon lang talaga kami nabigyan ng chance na magsama-sama ulit. Alam mo yung feeling na sabik kang makita ulit yung tropa? Ganon yung vibes namin. Kaya, nung araw na yun, lahat kami excited. Kita-kita kami alas 5 ng umaga. May bitbit na gamit, energy, at syempre, ang tropa vibes. Nahanda sa 2 hanggang 3 oras na biyahe. Sabay-sabay kaming umalis pero bago ang lahat, nagpagas muna kami kasi mahaba-habang biyahe to. Di natin pwedeng kalimutan yan. Unang gas namin. Kabin. What up, boy? May balot. May balot. Balot! Ay! Balot! Ice candy na! Ice candy! Ice candy! Talados! Talados lang! Pagkatapos nun, Macdo Tagaytay na agad ang next target. Breakfast at kape habang nilalamig sa simoy ng Tagaytay breeze. Iba pa rin talaga ang almusal kapag kasama ang tropa. Go! Okay Okay na sir. na po. Thank you. Bibili kami mamaya ng ng mga lulutuin namin. Then after nun, balat na. May ilang oras pa ba yan? Mga 1 hour and 30. Isang oras na. Tapos na kami mag-breakfast. Mapamahaw na kami. Let's go! Mga 1 oras kalahati pa na biyahe papuntang Batangas. Then mamamalengke kami. Tana kasi nabudinggis na gina. Tana, ang sarap, men! Tuloy-tuloy ang biyahe pagkatapos nun. Habang papasikat ang araw, ramdam mo yung malamig at malinis na hangin. Joshua. At habang papasok na kami ng Batangas, dahan-dahan nang nagpapakita ang ganda ng kalikasan. Mabeberteng puno, mga bundok, yung simpleng buhay sa probinsya na parang sinasabi, tama yung trip na to. Habang nasa kaligitnaan kami ng biyahe, pare-pareho na kaming nakakaramdam ng antok. Kaya nag-stop over muna kami sa 7-Eleven sa Lian, Batangas. Kunting pahinga, stretching, kape, at kwentuhan bago sumabak ulit sa biyahe. Habang patuloy ang biyahe, dumaan muna kami sa palengke para bumili ng lulutuin namin sa camping. So, tura! Ang saya kasi, kanya-kanyang suggestion, Isa lang. iba, gusto ng isda, Opo, maliit lang po. gusto ng karne, pero ang ending, binili namin lahat. Hanggang sa narating na namin ang Manuel Uy Beach Resort. Agad kami nag-register, tapos diretso na sa beachfront para magbaba ng gamit at mag-set up ng tent. Malayan din ang aming outing. After So, 5 years. After 5 years, natupad din. Years and a half, 1 day and 2 hours. Pagkatapos ng setup, nagluto agad kami ng lunch. Sama-samang naghiwa, nagluto, nagtawanan, sabay-sabay ding kumain. Wala talagang tatalo sa kaingin ng tropa na may kasamang hangin, dagat at kwentuhan. After kumain, nag-chill lang kami. Nagkwentuhan, may mga nagsasayawan, may tumatambay lang sa gilid. Pero habang sumasayaw, ako naman, ayun, napakang ko yung kahoy at may salugsog na pumasok sa pako. At ang ending, tinulungan nila ako habang ako'y nasasaktan. Pero okay lang, bahagi yan ng adventure. Good morning. Hapon na, nag-relax lang kami habang low tide. Naglalakad-lakad kami sa may pampang. Ramdam mo ang buhangin sa paa, rinig mo yung hampas ng alon, Next payapa, time, yung mga sobrang broski natin relaxing. dyan, sina Kuya Tiwit, lahat, si Kuya Tana, sumama na kayo mga lintigurasang kamo. So yun guys, dito kami sa Kalatagan, Batangas, sa Manuel Uy Beach Resort. So dito pwede ka mag-camping, meron din silang cottage, pwede ka mag-overnight. Kaso nga lang, syempre bawal maingay, syempre respect natin yung privacy, yung ano ba tawag doon? Yung katahimikan ng lugar. So, bawal speakers, bawal maingay, bawal sumigaw, bawal karaoke. Lahat bawal. Pwede lang dito sa mga pogi tulad namin. Nasa labas pa lang kami, niyayaya na kami. So, pasensya.
Doon sana kami. Kaso, Kaso wala tayong pera, dito lang kami sa sa Manuel Uy. Ayan. So ayan, ito niya. Sunset is setting. Ay, sun is setting. So hindi ibig sabihin pag lumubog ang araw tapos ng buhay, kailangan natin bubangon kinabukasan. Ganun lang, laban lang. Kaya nandito tayo para yung problema pakalimutan. Bukas na isipin pag-uwi sa kanya-kanya nating trabaho. Isopagos. Katapos nun, nag-prepare na kami ng dinner. Masaya pa rin kahit pagod na. Iyaw. Yung to the moon. Lord, maraming salamat po sa pagkain po na binigay niyo ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat ng nangyari ngayong araw na to. Nagabayan niyo po kami sa pagtulog namin, walang masamang mangyari o walang magawa, walang Jesus name we pray. Amen. Amen. After kumain, syempre hindi mawawala ang inuman session. Sa simula, chill lang. Pero habang lumalalim ang gabi, may una ng nalasing at gaya ng dati, tawanan lang kaming lahat. Masaya man o malungkot, lahat ng moments mahalaga. Pero ang pinaka na-appreciate ko nung gabing yun, tahimik ang paligid. Walang maingay na tugtog, walang istorbo. Tanging maririnig mo lang ay kwentuhan ng ibang campers. May respeto ang lahat sa katahimikan ng lugar. Ang ganda ng gabi. Bit-bit mo yung mga kwento, tawanan at yung pakiramdam na parang bumalik ulit kami sa mga panahong na lagi kami magkasama. Nabukasan habang tulog pa sila, ako na nag-prepare ng agahan. Maya-maya, nagising na rin sila tumulong. Kumain kami, naligo pa sa dagat at nag-enjoy hanggang sa oras ng check-out. Sa totoo lang, hindi lang to basta road trip o camping. Ito yung trip na kailangan namin. Panandali ang pahinga mula sa gulo ng buhay, trabaho at stress. Matagal na kaming hindi nagkikita-kita. Lahat naging busy sa kanya-kanyang buhay. Pero ngayon, kahit isang araw lang, nagkaroon kami ng oras para bumalik sa samahan at bumuo ng panibagong alaala. At higit sa lahat, ito yung sandaling pinapaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga sa mga taong matagal mo nang hindi nakakasama. Kaya, kung may mga pagkakataong kayong magsama-sama ulit ng tropa, grab nyo na. Hindi nyo alam kung kailan ulit to mauulit.